Huwag na huwag kang magtitiwala sa mga tao dito sa sityo. Sobrang delikado dito ngayon dahil ilang bangkay na ang natatagpuan dito sa atin. Kung ayaw mo may masama mangyari dyan sa batang dinadala mo, umalis na kayo dito sa sityo. Mang John, ilan ba yung pasahero mo ngayon? 2 po. Mag-asawa po sila, Kapitan Roy. Buntis po yung babae. Simple lang ang buhay na hinahangad ko sa aking magiging pamilya. Buo at masayang pamumuhay. Sakto lang naman ang buhay na meron kami. Hindi mahirap at hindi rin mayaman dahil may trabaho naman ang asawa ko. Ang kwentong isasalaysay ko nga pala, nangyari noong napagdesisyon na namin na lumipat sa Capiz. Ako nga pala po si Neneng. At ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Bagong kasal pa lang kami ng asawa kong si Efren. Mabait si Efren at responsableng asawa. Buntis ako sa aming panganay na anak. At isang araw, umuwi si Efren na malungkot. Laglag ang mga balikat at problemado ang mukha niya. Oh, Efren, bakit parang malungkot ka ata? Ning, may sasabihin ako sa'yo pero huwag kang magagalit ha. Ano yun? Nalugi yung factory na pinagtatrabahuhan ko. Kailangan nila magbawas ng tao. Pasensya ka na ha, pero isa ako sa mga natanggal. Ano ka ba naman, Efren? Hindi mo kailangang humingi ng pasensya sa akin. May naitabi naman tayong pera para sa panganganak ko, di ba? Salamat sa pag-iintindi ha. Pasensya na talaga. Okay lang yan. Makakahanap ka pa ng bagong trabaho bago ko maisilang tong anak natin. Sana nga, Ning. Ang mabuti pa kumain ka na at magpahinga. Huwag mo nang isipin yon. Laban lang at stay positive lang. Magsikap lang tayo at kakaawaan rin tayo ng Diyos. Nalungkot rin ako dahil nawala ng trabaho ang asawa ko. Pero hindi ko yun pinakita sa kanya. Ayoko nang makadagdag pa sa problema niya. Ang buong akala ko, makakahanap ka agad ng trabaho si Efren. Pero 1 buwan na ang nakalipas. Wala pa rin. Kabuanan ko na pero wala pa rin siyang trabaho. Kaya hindi na namin alam kung ano ang aming gagawin. Efren, nabawasan na natin yung naitabi nating pera para sa panganganak ko. Yung renta natin dito sa apartment, hindi ba nababayaran? Baka palayasin na tayo ng may-ari dito. Yun na nga rin yung pinag-aalala ko eh. Kahit pangkain natin sa araw-araw, doon tayo kumukuha sa tinatabi nating pera. Wala rin tayong pambayad sa kuryente at tubig. Ang mabuti pa siguro, umuwi na lang tayo ng probinsya. Doon na lang tayo mamuhay, Neng. At least doon, wala na tayong iisipin pa. May bahay naman doon yung nanay ko. Sigurado ka ba na wala pang nakatira doon sa bahay nyo? Di ba patay na yung mga magulang mo? Baka tinutuluyan na yun ng iba mong kamag-anak. Oo, minsan may natutulog doon. Pero para bantayan at maglinis lang ng bahay para hindi pa mahayan ng kung ano. Malapit lang naman kasi yung bahay ng kamag-anak ko doon eh. 1 dekada na rin ako hindi nakauwi ng Capiz. Kaya siguradong sabik na rin yung mga kamag-anak ko na makita ako. Sigurado ka na ba dyan sa desisyon mo? Wala naman tayong ibang pagpipilian pa eh. Malawak naman ang lupain namin doon. At marunong naman ako magsaka. Ikaw ang bahala. Kung sa tingin mo na mas makakabuti sa atin kapag umuwi tayo sa Capiz, o sige, payag ako sa gusto mo. Pumayag ako kay Efren na umuwi sa kanila sa Capiz. Medyo malayo sa bayan ang kanilang tinitirahan at kinailangan pa naming sumakay ng tricycle papasok sa kanila. Habang nagbabiyahe kami sakay ng tricycle papasok sa kanilang sityo, nakamasid lang ako sa paligid.
Masukal ang daan at maraming kakahuyan. Kakaunti lang din ang mga bahay na nadadaanan namin. Napatingin ako sa aking asawa na hindi maalis ang ngiti sa kanyang labi. Alam ko na masaya siya dahil nakauwi na rin siya dito at makikita na niya ang kanyang mga kamag-anak. Biglang napatigil ang tricycle na sinasakyan namin sa gitna ng kalsada. Nakita namin na para bang may pinagkakaguluhan ang mga tao sa bandang kakahuyan. Kuya, bakit po kayo tumigil? Ano po nangyayari? Pasensya ka na, iho. Kailangan mo na i-check ni Mang Roy ang bawat sasakyan na pumapasok sa loob ng sityo. At yun namang pinagkakaguluhan ng mga tao dyan, isang bangkay diyan ng bata. Kahapon pa yan dyan, pero hindi pa rin kinukuha ng pamilya. Siguro dayo yung batang yan dito, kaya sinalvage ng kung sino-sino. Naku, kawawa naman. Oo nga eh. Ilang bangkay na rin na natatagpuan dito. Dito kasi sa sityo, wala na kasing lumalabas sa tuwing sasapit na 6:00 ng gabi. Kaya kahit ilang bangkay pang itapon nila dito, walang makakakita. Manong, wala po bang ginagawang aksyon yung kapitan dito? Meron rin naman mga barangay tanod Bakit hindi sila umiikot dito para mahuli yung kriminal? Kaya nga ang ginagawa ni Mang Roy, sa tuwing pumapasok ang mga bagong salta dito sa sityo, talagang pinapasubaybayan niya. Kesyo raw baka masamang tao at magdala ng gulo dito. Ganun po ba? Nakakatakot naman palang tumira dito sa lugar nyo. Ba't ka naman matatakot? Hindi naman kita pinapabayaan. Ayan na pala si Kapitan Roy Siya na rin yung bagong kapitan sa sityo Sumandig. Namatay kasi bigla ang kapitan dito. Natagpuan sa ilog yung bangkay niya. At ayon sa mga haka-haka, salvage daw din yon. May nakita akong matangkad na lalaking palapit sa amin. Medyo may kalakihan ng kanyang katawan. Kinausap niya muna ang tricycle driver. Pagkatapos ay sinilip kami sa loob at tumingin sa akin. Mang John, ilan ba yung pasahero mo ngayon? 2 po. Mag-asawa po sila, Kapitan Roy. Buntis po yung babae. Sumilip sa amin si Mang Roy at tumingin siya sa akin. Aba, mukhang malapit ka na atang manganak, iha. Kabuanan po niya ngayon, Kapitan. Ano bang sadya niyo dito sa sityo? May mga kamag-anak ba kayo nakatira dito? Kasi kung wala, hindi namin kayo papapasukin. Balak po sana namin tumira dito sa sityo. Dito po kasi nakatira yung magulang ko dati. 10 taon lang po ako nung lumipat kami sa Maynila. At marami po akong kamag-anak dito sa sityo. Sigurado ka ba, iyo? Opo. O sige, pero papasundan kita sa mga tanod ko para malaman ko kung talaga may mga kamag-anak kayo dito at kung saan parte na sityo yung bahay ninyo. O sige po, Kap, maraming salamat po Walang anuman. Ang iniisip ko lang yung kaligtasan ng mga taga-sityo. Mang Jan, ilakad mo na itong mga to. Salamat po, Kapitan. Pinaandar muli ni Manong John ang kanyang tricycle. Bago pa man kami pumasok sa sityo, napatingin ulit sa akin si Mang Roy at malawak na nakangiti. Mukha naman siyang mabait at tapat manilbihan sa sityo na kanyang hinahawakan. Habang tinatahak namin ang daan sa sityo, pansin ko na sobrang liblib ang lugar. Bawat taong madadaanan namin, napapasilip sa loob ng tricycle. Mga mababait naman sila sa palagay ko dahil lahat sila ay nakangiti at paminsan-minsan ay may nagwe-welcome pa sa amin. Napatingin ako sa aming likuran. Merong sumusunod sa amin na sasakyan ng mga tanod. Ilang minuto lang naman ang aming binyahe nang marating namin ang bahay ni na Efren. Sa labas pa lang ng bahay,
Halatang luma na nga ito. Ang mga bubong ng bahay ay luma rin at may mga kalawang na ang mga ito. Nandito na tayo, Neneng. Ang layo naman pala ng bahay nyo. Talagang malayo nang sa gayon tahimik. Ayaw rin kasi ni nanay na tumira kami sa mataong lugar. Kasi daw magulo. Kaya mas pinili niyang dito kami magpatayo ng bahay sa liblib na lugar. Ganun ba? Oo. Nga pala kuya, ito po yung bayad namin sa inyo. Sa inyo na rin po yung sukli Maraming salamat po, boss. Mga kamag-anak ko lang ang pwedeng tumira dito, Neng. Yang bahay na yan, siguradong sa pinsan ng mama ko yan. Sa pagkakaalala ko, si Chang Nazi ang nakatira dyan. Mabuti naman kung ganun. Napalingon ako sa 3 tanod na sumunod sa amin ni Efren. Nagbulong-bulungan silang 3 at nakangising nakatingin sa akin. Isang matandang babae ang nasilayan ko mula sa likod ng mga tanod. Sa sobrang gulat ko ay mahigpit akong napakapit sa braso ng asawa ko. Oh, bakit, Neng? May matandang babae kasi ako nakita, Efren. Saan? Parang si Chang yan Efren! Chang Nazi, ikaw na ba yan? Ako na nga ito, Efren. Nang nabalitaan ko na uuwi ka dito ngayon hinintay talaga kita. Hindi muna ako pumunta sa bukid para magkita tayo. Abay mamang-mama ka na. Dati ang liit-liit mo pa nung umalis kayo dito ng nanay mo. Oo nga po Tsaka kasama ko nga pala yung asawa ko. Malapit na po siya mga anak, Chang. Abay mukha nga. Tsaka nga pala, nilinisan na rin namin ang bahay ninyo. Halika na at dalhin mo na ang mga gamit ninyo sa loob. Buntis pa naman yung asawa mo. Baka napapagod na yan at gusto nang magpahinga. Maraming salamat po, Chang Neng, halika na. Kaagad naman akong sumunod kay Efren. Nauna kaming pumasok sa loob ng bahay. Nakita ko si Chang Nazi. Kinausap niya ang 3 tanod at kaagad rin umalis ang mga ito. Puro puti na ang mga buhok ni Chang Nazi. Nang magtama ang mga mata namin, bigla siyang ngumisi sa akin. Pakiramdam ko, nagsitayuan ang mga balahibo ko ng mga sandaling yon. Neng, ayos ka lang ba? Sigurado ka ba, Efren? Tiyahin mo siya? Oo naman. Pinsan niya ng nanay ko. Bakit ba? Hindi ko maintindihan Parang natatakot ako dito sa lugar na to. Ano ka ba naman? Pinsan siya ng nanay ko. Siya pa nga yung nag-aalaga sa akin kapag pumupunta si nanay at tatay sa bukid noon. Mabait din si Chang Nazi. Talaga ha, Efren? Sigurado ka? Mukhang seryoso ata ang pinag-uusapan ninyong dalawa. Chang, ito kasing si Neneng, hindi mapakali. Kanina ko pa siya napapansin na para bang balisa kahit nagbabiyahe kami. Nako iha, naninibago ka lang siguro dito. Huwag kang mag-alala, palagi akong dadalaw dito sa inyo para may makausap ka. Dadalhan rin kita ng mga prutas para maging malusog kayo ng anak mo. Kita mo, Naneng? Mabait yan si Chang Nazi at hindi madamot kahit noon pa man. Habang kinukumbinsi ako ni Efren sa pagiging mabait ng matanda, napansin ko naman may isang batang lalaki ang dumungaw mula sa pintuan. Lola, ito na po pala yung kumot na sinasabi niyo sa akin na dadalhin ko dito. Mabuti naman at hinatid mo kaagad yan dito, Raven. Siya nga pala ang Tito Efren mo at ang asawa niya si Tita Neneng mo. Magandang hapon po sa inyo. Efren, siya ang makakasama ng asawa mo dito sa inyo kapag pupunta ka sa bukid, ha? Salamat po talaga, Chang, ha? Tama-tama, matatakotin pa naman tong si Neneng. Paalala ko nga pala sa iyo, Efren, ha?
Wag na wag kang magtitiwala sa mga tao dito sa sityo. Sobrang delikado dito ngayon dahil ilang bangkay na ang natatagpuan dito sa atin. Mapabata o matanda pinapatay nila. Wala po bang nagre-report sa mga pulis tungkol sa mga bangkay na nakikita dito? Walang may lakas ng loob dahil magagalit si Cap. Yung bagong kapitan natin kasi masyadong gahaman sa pera at kapangyarihan. Gusto niya siya lang ang re-resolba ng mga krimen, pero hindi naman niya kaya. Hay nako, Chang. Huwag na natin isipin yun. May dala nga pala kaming pagkain at pasalubong. Halika na't dito na kayo kumain. Marami pang pinagkwentuhan sina Efren at ang tiyahin niya. Sa sobrang pagod ko dahil sa biyahe, nauna na akong nagtungo sa higaan namin para magpahinga. At pagsapit ng 6:00, isinara ni Efren ang mga bintana at umalis na rin sina Tia Nazi at Raven. Wala rin kaming kuryente at ang gamit lang naming ilaw ay isang malaking kandila. Makalipas ang 2 araw, nagpaalam si Efren sa akin para pumunta sa bukid. Malayo ang bukid dito sa bahay namin, kaya nag-aalala ako sa kanya. 4:00 ng umaga ang alis niya sa bahay at ayon kay Efren, baka mag-8:00 na ng gabi bago siya makauwi. Samahan na lang kaya kita, Efren. Baka mapano ka dun sa bukid Wala pang 1 linggo nang nakauwi tayo dito, tapos pupunta ka sa bukid ng mag-isa? Wala ka dapat ipag-alala sa akin. May dala naman ako itak At kaya ko rin naman lumaban kung sakaling may magtangka sa akin. Masisisi mo ba ako kung nag-aalala ako sa'yo? Tsaka simula nang dumating tayo dito, walang tigil yung balita na may mga bangkay na nakikita kung saan-saan na lang. Dito sa sityo, walang maglalakas loob na manakit sa akin. Kilala ang mga magulang ko dito. Lalo na yan si Chang Nazi. Tsaka oo, alam ko naman kung bakit nagkakaganyan ka. Naiintindihan ko. Natatakot ka dito, no? Huwag ka mag-alala. Dadaanan ko si Raven sa kanila para puntahan ka dito. Oo, sige. O siya, alis na ako Tsaka, kumain ka na marami para maging malusog yung baby natin. Wala akong nagawa at tumango na lang sa kanya. Madilim pa sa labas dahil 4:00 pa lang. Hinatid ko siya sa may pintuan at hinalikan niya ako sa aking pisngi. Sinundan ko ng tingin ng aking asawa na papaalis ng bahay. At nang tuluyan nang nawala si Efren sa paningin ko, akma ko na sanang isasara ang pinto. Pero napatigil ako nang may makita akong isang anino. Hindi ko maaninag kung lalaki yon o babae. Bigla akong kinilabutan. Mabilis kong isinara ang pintuan habang kinakabog sa sobrang takot. Agad akong bumalik sa kwarto at umupo doon. May naririnig akong tunog ng pusa sa bubong habang kumakaluskos. Hinintay ko na lumiwanag ang paligid bago muling lumabas sa kwarto namin. Saktong dumating si Raven sa bahay at may kasama itong isang babae. Magandang umaga po, Tita Neneng. Ay, magandang umaga rin sa'yo, Raven. Tita, siya nga po pala si Aling Maria. Siya po yung asawa ni Kapitan. Gusto ka po niyang bisitahin sa inyo. Magandang umaga sa'yo, Iha. Nabalitaan ko kasi sa asawa ko na may bagong dating dito sa sityo. Kaya naghahanda ko ng mga prutas para ibigay sa'yo. Naku po, nag-abala pa po kayo. Ganyan talaga dito sa amin sa sityo. Sa tuwing may bagong dumarating, binibigyan namin ng mga prutas. Pang-welcome na rin namin yan. Naku, maraming salamat po ha. Walang anuman yon. Ilang buwan na nga pala yung dinadala mo? 9 na buwan na po. Araw na lang po ang bibilangin ko at isisilang ko na yung panganay namin ni Efren. Masaya nga po siya dahil biniyayaan kagad kami ng lalaking anak Paano? May mga gamit ka na ba sa panganganak mo? Wala pa nga po Ang sabi po sa akin ni Efren, sa susunod na linggo pupunta kami sa bayan para mamili. Aba, tamang-tama.
May mga gamit ako dun sa bahay para sa sanggol. Ibibigay ko na lang yun sa'yo. At saka ang isa pa, yung asawa ko may karanasan yun sa pagpapaanak. Bali kapag nanganak ka, ipatawag mo na lang si Roy. Huwag mo na ring isipin ng bayad dahil libre lang yun. Tulong niya na rin yun para sa mga taga dito sa sityo. Talaga po? Maraming salamat naman po kung ganon. O siya, sige na. Kailangan ko na ring umalis at marami pa kaming aasikasuhin ng asawa ko sa barangay. Binisita lang talaga kita. May isang bangkay na naman kasing natagpuan kagabi sa may ilog. Isang batang babae na naman. Walang tigil ang patayan dito sa sityo ah. Natatakot nga ako para sa asawa kong si Efren eh. Tita Neneng, magkasama naman po si Lolo at si Tito Efren sa bukid ngayon. Sabay din ata silang uuwi mamayang gabi. Ay, salamat naman kung ganon. Kahit papaano mapapanatag ang loob ko. O siya, sige na, aalis na ako. Kainin mo yung mga prutas na dala ko, ha, Neneng? Opo, maraming salamat po ulit. Nagmamadaling umalis si Maria sa bahay kaya sinara ko kaagad ang pinto at pinapasok si Raven. Kinuwento ko sa bata ang tungkol sa anino na nakita ko kanina. Talaga po, tita? Baka naman po namamalikmata lang po kayo. Sigurado ako sa nakita ko. Tumayo nga yung mga balahibo ko kanina kasi parang binabantayan ako ng aninong yun. Wag niyo po kasing takutin yung sarili niyo. Hindi ka ba talaga naniniwala sa akin? Alam mo, Raven, malakas talaga yung kutob ko na may kakaiba dito sa sityo. Alam ko masyado ka pang bata at hindi mo pa maiintindihan to. Pero yung mga namamatay, imposibleng hindi nila maresolba yun eh. Pwede namang ipa-autopsy yung mga bangkay para malaman kung ano yung dahilan ng pagkamatay nila. Ano po? Autopsy? Ano po yun, tita? Pero, tita Neneng, huwag mo sabihin kay Lola na sinabi ko to sa'yo ah. Sabi ni Lola, may aswang po daw dito sa sityo. Ano? Aswang? Opo, tita. Nang dahil sa sinabi sa akin ni Raven, halos hindi ako mapakali. Pagsapit ng 6:00 ay nagpaalam na sa akin si Raven na uuwi na siya. Sobrang natatakot ako. Sinindihan ko ang kandila na nagsisilbing ilaw ko sa loob ng bahay. Biglang may narinig akong malakas na alulong ng aso at yabag mula sa labas. May biglang malakas na kaluskos sa bubong namin kaya naging alerto na ako. Tumingala ako at may nakita akong isang mata na nakasilip sa akin mula sa bubong. Mapulang mga mata at nanlilisik yon. Napasigaw ako sa sobrang takot. Isang malakas na halakhak na boses ng babae ang narinig ko. Dumarami rin ang mga asong umuungol sa labas ng bahay namin. May narinig akong katok mula sa pintuan at boses ni Efren na tumatawag sa akin. Kaya kaagad ko siyang pinagbuksan ng pinto. Neng? Neng? Mabuti naman at nakauwi ka na, Efren. Natatakot na ako dito. May nakita ko nanlilisik na mata sa taas ng bubong eh. Ayoko na dito. Papasukin mo nga muna ako at kumalma ka. Hanggat nandito ako sa bahay, walang mananakit sa'yo. Si Raven, umuwi na ba siya? Oo, kanina pa. Bago mag-6:00, umuwi na siya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko eh. Malakas talaga yung kutob ko na mga aswang ang lahat ng nakatira dito sa lugar na to. Kahit na ako, nakukutuban ko rin. Hayaan mo. Kapag nakita ko yung aswang na yan, papatayin ko sila. May nakasalubong akong 2 itim na malaking aso dun sa kakahuyan kanina. Akma nila ako susugurin pero nang kinuha ko yung itak ko, kaagad silang tumakbo palayo sa akin. Umalis na kasi tayo dito. Natatakot na ako sa lugar na to. Isa naman tayo pupunta. Ito na lang huling choice natin. Tsaka hindi tayo maaaring maglipat. Kasi malapit ka na mga anak. Oo, sige. Pero gusto ko pagkatapos kong mga anak umalis na tayo dito ha. Magsisimula na lang tayo ulit. Bumalik na lang tayo ng Maynila. Natahimik si Efren pagkatapos kong sabihin yon.
Napahinga siya ng malalim at maya-maya pa ay humiga na kami para matulog. Magdamag akong gising dahil hindi maalis sa aking isipan ang matang nakasilip sa bubong kanina. Pakiramdam ko, nandoon pa rin ang matang yon at binabantayan ng aking mga kilos. Pagsapit ng umaga, hindi muna bumalik si Efren sa bukid. Pumunta kami sa palengke para bumili ng bigas at ulam. Habang naglalakad kami ni Efren sa palengke, hindi mawala ang mga ngiti sa amin ng mga tao doon. Nakahawak ako sa braso ni Efren ng mahigpit. Paminsan-minsan may nagtatanong kung kailan daw ako manganganak. Nakita ko si Maria doon, nagtitinda ng ulam. May pwesto pala silang karinderya dito sa palengke. Tinawag niya ako para tikman ang mga ulam na paninda niya. Nahihiya naman akong tanggihan siya, kaya pinilit ko na rin si Efren na kumain sa kanilang pwesto. Isang serving ng adobong atay ng manok ang inorder ko. Yun kasi ay isa sa mga paborito ko. Ang inorder naman ng aking asawa, sisig. Sa amoy at itsura pa lang, mukhang masarap na. Binigyan pa ako ni Maria ng ibang potahe pero free lang daw yon para sa akin dahil bagong lipat lang daw kami. Sandali kong tinitigan ang dinuguan at inasal na baboy sa aking harapan na bigay lang ni Maria. Oh, akala ko ba gusto mong kumain dito? Bakit mukhang tulala ka dyan? Kasi Efren, mukhang gusto ko ng kalamansi para masigurado na okay tong pagkain na hinain nila para sa atin. Anong ibig mo sabihin? Sa tingin mo ba aswang si Maria? Hindi naman sa ganun. Napapraning ka na yata eh. O sige, para mapalagi ka, hingi na lang ako ng kalamansi kay Maria. Maria, pwede ba makisuyo sa'yo? Oo naman. Ano yun, Efren? Pwede ba kaming humingi ng kalamansi? Gusto kasi ni Mrs. na may kalamansi yung kinakain niya eh. Ganun ba? Sige, kukuha ko. Saglit lang ha. Maya-maya pa ay bumalik na si Maria. May bitbit itong maliit na platito at nakalagay doon ang 5 pirasong kalamansi na nakahiwa na rin. Inabot niya yon sa akin habang nakangiti ng malapad. Oh, eto na, Neneng. Sana magustuhan mo yung pagkain na niluto ko ha. Pagod na pagod nga ako dahil ako lang mag-isang nagluto niyan lahat. Si Roy kasi sobrang daming ginagawa sa barangay natin. Buti na lang walang bangkay na natagpuan dito sa sityo. Kahit papano nabawasan yung pagkabahala ko. Wala pa rin po bang lead si na kapitan kung sino yung pumapatay dito sa sityo? Wala pa talaga, Efren eh. Tsaka ilang beses na kaming nag-report sa mga polis pero wala namang umaaksyon. Kaya si Roy na lang ang gumagawa ng paraan kung paano mareresolba yung kaso. Paano naman po mareresolba ni Kapitan yung kaso kung wala naman palang lead kung sinong pumapatay? Balita ko, yung mga bangkay raw na natatagpuan, walang laman loob at wakwak daw ang mga dibdib. Tama po ba ako? Saan mo naman napulot ang balitang yan? Narinig ko lang po. Umupo si Maria sa aking tabi at inakbayan ako habang kumakain, sabay bulong niya sa akin. Huwag kang magpapapaniwala sa mga naririnig mo, Neneng. Mahirap na, baka may makarinig sa'yo. Ano naman ho ngayon kung may makarinig? Imposible naman na hindi nila yun alam. Hindi nga. Dahil lahat ng mga bangkay na nakikita dito sa sityo, hindi naman mga taga rito. At saka isa pa, kapag may bangkay na nakikita, kaagad namin yung tinatakpan. Nang sa ganun wala nang makakita na wala na silang lamang loob at saka wakwak na ang mga dibdib nila. Sa anong dahilan naman? Bakit kailangan nyo pang itago sa mga tao? Para hindi sila matakot. Malakas kasi ang kutob namin ng asawa ko na mga aswang ang pumapatay sa kanila. Pero sa ngayon wala pa kaming ebidensya. Yun din ang dahilan kung bakit palaging may nagro-rondang tanod sa daan tuwing gabi at chine-check yung bawat bahay. Nang sa ganun mahuli na kung sinong aswang. Pero hindi kami nagtatagumpay eh. Sobrang mailap yung aswang at magaling magpanggap bilang tao. Oh, bakit pa kayo nagbubulong-bulungan dyan?
Ano ba yung nag-uusapan yung dalawa? Wala Efren. Sinabi ko lang kay Neneng na inaayos ko na yung mga damit na ibibigay ko sa magiging anak ninyo. Ihahatid ko na lang yun mamayang hapon. Mga 4:00, ha? Yun po pala. Salamat naman po kung ganun. Kahit papaano makakatipid po kami. Mahal po kasi ng bilihin eh. Oo naman. Magaan kasi ang loob ko dito kay Neneng nung unang kita ko pa lang sa kanya eh. Kahawig niya kasi yung kapatid ko. At saka gusto ko siyang maging kaibigan. O diba? Narinig mo yun, Neng? Hindi ka na maboboard sa lugar natin dahil meron ka ng kaibigan. Oo nga eh. Alam mo, sobrang bait nito ni Maria sa akin. Salamat pala ulit ah. Walang ano man, Neneng. Ngumiti na lang ako kay Maria. Mga aswang ang pumapatay sa mga bangkay na natatagpuan dito. Ang ipinagtataka ko lang, bakit kadalasan sa mga bangkay na natatagpuan sa sityo, mga dayo? Nagsitayuan ang aking mga balahibo nang maalala ko ang matang nakasilip mula sa bubong nung gabi na yon at ang anino na nakita ko sa labas ng bahay. Nasisiguro kong mga aswang ang mga yon at kaya palagi silang nakabantay sa akin dahil malapit na akong manganak. Nakita kong dumating si Kapitan sakay ng tricycle. Ito ang tricycle na naghatid sa amin nung bagong dating pa lang kami dito. Tumingin sa kinaroroonan namin ng driver at ngumiti siya sa akin. Bigla naman akong nakaramdam na para bang kumirot ang tiyan ko. Ayan na pala si Kapitan, no? Oo nga eh. Siguro nagugutom na yan sa kakaserbisyo sa sityo. Aray ko, Efren. Parang biglang sumama yung pakiramdam ko. Oh, bakit? Pinagpapawisan ka. Sumasakit nga yung tiyan ko eh. Ha? Teka, manganganak ka na ba? Hindi pa ngayon yung araw ng kapanganakan mo ah. Kaya nga eh. Pero gusto ko sana magbahanyo. Sobrang sakit talaga. Sige. Makikiusap ako kay Maria na makikigamit ka ng banyo. Tumakbo si Efren papunta kay Maria na ngayon ay kausap ni Kapitan. Napayuko ako at hinaplos ang tiyan ko. Magkahalong sakit at kirot ang nararamdaman ko sa aking tiyan. At maya-maya pa, bumalik na si Efren sa kinaroroonan ko at inalalayan akong makatayo. Pwede ka na rin magbanyo, sabi ni Maria. O teka, daan-daan lang ha. Sandali lang, Efren ha. Kapag hindi pa tumigil tong pagsakit ng tiyan ko, baka manganganak na nga ako. Samahan na kita sa loob dahil baka matumba ka. Hindi, diyan ka na lang sa labas. Kaya ko pa naman eh. Ano ba nangyayari kay Neneng ha, Efren? Baka manganganak na siya. Yun nga ang inaalala ko eh. Sobrang layo pa ng sityo dito sa bayan. Kaya hindi siya pwede manganak ngayon. Sandali lang ha. Titignan ko lang si Neneng. Sana nga hindi siya manganak dito ngayon. Sobrang delikado dito eh. Dinig ko ang usapan nila mula sa labas ng banyo. Kaagad na akong lumabas kahit na hindi pa rin mawala ang sakit ng tiyan ko. Kaya niyaya ko rin si Efren na umuwi na. Hinatid na rin kami ni John dahil nandoon naman siya ng mga oras na yon. Makalipas ang ilang oras, nakarating na kami sa bahay. Halos maiyak na ako sa sakit ng aking tiyan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin sa mga oras na yon. Pinahiga ako ni Efren sa loob ng kwarto at nagmamadali siyang umalis para sunduin si Tia Nazi. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating na sila Tia at kasama niya rin si Raven. Lumapit si Tia Nazi sa akin at itinaas ang damit ko para tingnan ang aking tiyan. Hinaplos niya ang aking tiyan sabay pikit ng kanyang mga mata. Ilang segundo pa, nawala ang sakit nito. Ramdam ko na biglang gumalaw ang aking sanggol sa loob ng tiyan ko. Nakita rin yon ni Tia Nazi at napangiti siya. Lumabas ang kanyang mga ngipin na puro maiitim. Bigla akong kinilabutan ng mga sandaling yon. Kaya binaba ko ang aking damit at lumayo ng konti kay Tia Nazi.
Ayos na ba ang pakiramdam mo? Okay na po, tiya. Bakit, Chang? Ano ba nangyari kay Neneng? Kinakabahan ako kanina. Buong akala ko manganganak siya dun sa palengke. Nausog siya, Efren. Sa susunod kasi wag mo siyang dadalhin sa mataong lugar. Baka mapano ang anak ninyo. Hindi mo pa lubos na kilala ang mga taong nakatira dito sa sityo. Kaya mag-ingat ka. Sino naman kayang nakausog sa akin, Efren? Si Maria lang naman yung nakausap mo dun, di ba? Si Maria, ang asawa ni Kapitan. Nakikipagkaibigan ka ba sa kanya? Opo, yung asawa po ni Kapitan. Mukha naman siyang mabait sa akin eh. Hindi siya mabait at nagpapakitang tao lang siya. Palibhasa malapit na ang eleksyon kaya siya nakikipagkaibigan. Alam mo bang mayabang yan? May sa ahas ang ugali niyan. Kaya kung ako sa'yo layuan mo na siya. Grabe naman ho kayong makapanira sa akin, Aling Nazi. Wala naman akong kasalanan sa pagkamatay ng paborito mong kapitan ah. Nagulat kami sa pagdating ni Maria. Napatingin kaming lahat sa kanya at nakangiti siya sa amin habang bitbit ang mga prutas. Maria? Bakit ka nandito? Sumakit ang tiyan mo, hindi ba? Nag-aalala kasi ako sa'yo. Sobrang nag-guilty ako dahil baka sumakit ang tiyan mo dahil sa pagkain na binigay ko sa'yo. Napaka-plastic mo talaga! Aling Nazi naman, bakit naman ganyan kayo sa akin? Dapat nga matuwa kayo dahil concern ako sa asawa ng pamangkin mo. Ay nako, mauna na nga ako Efren. Ayokong makipagplastika sa babaeng yan. Ihahatid ko na po kayo, Chang. Salamat po pala sa ginawa mo para kay Neneng ha. Walang ano man yon. Aling Nazi, mamaya na kayo umuwi. Mag-usap na muna tayo. Umalis-alis ka nga dyan sa dadaanan ko. Grabe naman ho kayo, Aling Nazi. Ang sungit nyo naman. Hinatid na ni Efren si Chang Nasi sa labas ng bahay. Kaya naiwan kaming dalawa ni Maria. At saka siya nagsimulang magkwento kung bakit gano'n na lang ang pakitungo sa kanya ni Tia Nazi. Talagang naiinis sa akin ang matandang yan. Kami ba naman ang sinisisi sa pagkamatay ng paborito niyang kapitan dito? Bakit naman daw? Dahil magkaaway ang asawa ko at ang dating kapitan dito. Nang makita sa ilog yung bangkay ng dating kapitan, isa si Aling Nasi sa humusga sa asawa ko na kesyo pinapatay daw namin. Ang liit-liit lang nitong sityo na to, pero ang gulo-gulo naman. Yun na nga At balita ko, yung si Aling Nazi, palaging namamataan niya ng mga tanod na lumalabas sa bahay tuwing gabi. Mag-ingat ka dyan ha. Mag-ingat ka kahit tiyahin niya ng asawa mo dahil baka siya ang aswang. Ano? Sigurado ka ba sa mga pinagsasasabi mo? Ang sabi pa ng mga tanod, biglang nawawala yan si Aling Nazi kapag sinusundan nila. Huwag na huwag kang magtitiwala sa matandang yan. Buntis ka pa naman. Alam mo ba sana may anak din ako noon? Pero nang isinilang ko ang anak ko, patay na siya. Ang sabi ng manggagamot, inaswang daw ang anak ko. Hindi naman siguro magagawa sa akin ni Tia Nazi yun. Apo niya tong dinadala ko Ano ka ba naman, Neneng? Walang apo-apo sa aswang. May kutob talaga ako na siya ang aswang dito sa atin. Sa oras talaga na mahuli siya sa akto ng mga tanod na may binibiktima siya, ako talagang gagawa ng parusa sa kanya. Ipapasunog ko talagang katawan ng matandang yan. Maria naman, masamang manghusga ng kapwa. Ikaw na mismo nagsabi na hindi kayo magkasundo ni Tia Nazi, di ba? Kaya paano ako nakakasigurado na totoo yung sinasabi mo? Mamaya sinisiraan mo lang siya sa akin Hindi ko naman sinabi na maniwala ka sa akin. Ang gusto ko lang mag-ingat ka sa kanya. Ay nako, sige. Salamat nga pala sa pagdalaw sa akin ha. Pasensya ka na pero gusto ko na talagang magpahinga Uuwi na rin naman ako. Bukas ko na lang ng umaga ihahatid yung mga damit para sa baby mo.
Hinaplos ni Maria ang tiyan ko bago siya umalis sa aming bahay. Sobrang naguguluhan na ako sa lugar na ito. Gusto ko na rin na maisilang ang aking dinadalang bata. Nang sa ganon ay makaalis na kami ni Efren. Maaga na kaming nagpahinga ni Efren dahil sumasama ang pakiramdam ko. Sa kalagitnaan ng tulog ko, nakaramdam ako na may kumakaluskos sa aming bubong. Napabangon ako at tiningnan ng orasan. 12:00 na ng gabi. May naririnig akong yabag mula sa labas ng aming bahay. Tiningnan ko si Efren at ang himbing ng kanyang tulog. Mas lalo pang lumakas ang pagkaluskos kaya ginising ko siya. Sobra akong natatakot kaya nanginginig na ang katawan ko. Bigla na namang sumakit ang aking tiyan sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Oh, Neneng, hindi ka ba makatulog? Paano naman ako makakatulog nito? May naririnig na naman akong alulong ng mga aso tsaka mga yabag sa labas eh. Hayaan mo na yun. Baka guni-guni mo lang yan. Anong guni-guni? Makinig ka kasi ng maayos. Sandali nga, titignan ko nga. Sasama ako sa'yo. Dito ka lang. Nasabi ng matatanda dati, kapag may kulambo ka daw, hindi ka daw magagalaw ng aswang. Kahit na. Makinig ka na lang sa akin. Hahanapin ko lang itak ko at lalabas ako. Kung may aswang man ako makita sa labas, papatayin ko siya. Paano kung marami sila? Wala ka bang tiwala sa akin? Kaya ko silang labanan. Kung napatay man nilang ama ko dati dahil hindi ko sila kayang harapin noon. Ngayon nagkakamali sila na biktimahin ako. Ang sabi mo sa akin, sa Maynila namatay yung mga magulang mo. Pinatay ng mga aswang ang papa ko dito mismo sa sitio namin. Kaya nagdesisyon si mama na lumipat sa Maynila para maprotektahan niya ako. Naaalala ko pa hanggang ngayon. 10 taon lang ako nang pinasok ng mga aswang tong bahay namin. Pinatay nila ang papa ko, pati na yung bunso kong kapatid. Si mama naman noon ay nasa bukid kasama ang lolo't lola ko manggagamot. Ganti nila yun kila lolo't lola ko. Nakilala kasi ng mga taong aswang dahil sa tulong ni lolo, kaya pinatay sila ng mga taga-sityo. Ang hindi alam ng mga tao, meron pa palang natira. Ibig sabihin, delikado rin tayo dito? Alam mo na palang ganun ang sitwasyon dito. Bakit dito mo pa ako dinala? Hindi ko naman alam na meron pa palang aswang dito. Ang buong akala ko, umalis na rin sila dahil nakapaghiganti na sila sa pamilya ko. Tsaka, wala na talaga tayong choice, Neneng. Walang-wala na talaga ako. May malakas na kumalabog sa pintuan namin kaya alertong napatayo si Efren. Kinuha ang kanyang itak at pumunta siya sa pintuan. Ako naman ay nanginginig sa takot. May nakita akong bagay na humahaba mula sa bubong namin. Manipis yun na parabang kasing nipis ng sinulid. Dahan-dahan akong bumaba sa aming higaan at kinuha ang gunting mula sa drawer. Pinutol ko ang bagay na yon, kaya nahulog yon sa sahig. Isang malakas na ungol ang narinig ko mula sa itaas ng bubong. Gumagalaw pa ang bagay na yon sa sahig, kaya napasigaw ako at narinig kong galit na nagsalita si Efren. Umalis kayo dito mga aswang! Kung ayaw nyo mapatay ko kayo! Hindi ako natatakot sa inyo! Lubayin nyo kami! Efren! Halika dito! Dalian mo! Ano nangyayari sa'yo? Tsaka ano itong nasa sahig? Tingnan mo to, Efren. Gumagalaw yung bagay na pinutol ko. Hindi ko alam kung ano yan, Efren. Basta nakita ko lang na humahaba mula sa bubong. Tapos, nung pinutol ko, may umungol mula sa taas. Narinig ko yun. Itong pinutol mo baka dila na aswang yan. Ngayon, magdudusa siya sa sakit dahil naputol na ang dila niya. Hindi pa rin ba tayo aalis dito? Tingnan mo itong nangyayari ngayon. Natatakot ako. Baka anong mangyari sa anak natin? Huwag ka mag-alala. Pagkatapos mo mga anak, aalis tayo dito. Mag-iipon lang ako para makapagsimula tayo muli. Sa ngayon, kailangan mo pagtibayin ng loob mo para sa magiging anak natin. Paano na lang kung nasa bukid ka at atakihin nila ako? Kapag wala ako,
Maglagay ka ng asin at bawang sa harap ng pintuan. Magsaboy ka rin sa ating mga bintana nang sa gayon hindi sila makalapit sa bahay natin. At bukas na bukas, ayusin ko ang pinto natin para hindi sila basta makapasok kahit anong mangyari. Kausapin mo kasi si Tia Nazi. Na dito na lang matulog si Raven para may kasama ako. Kinausap ko na siya pero ayaw niyang pumayag kasi wala rin siya kasama doon. Baka nga totoo yung sinasabi ni Maria tungkol kay Tia Nazi. Na ano? Wala, Efren. Nawala na rin naman yung sakit ng tiyan ko Kaya magpahinga na lang tayo. Ikaw ang kailangan magpahinga. Matulog ka na. Babantayan kita. Nakatulog naman ako ng maayos buong magdamag dahil panatag ang loob kong nakabantay sa akin si Efren. Kinaumagahan, tinanghali na ng alis si Efren sa bahay papunta sa bukid. Sakto rin na nakaalis siya nang dumating si Maria. Dala na niya ang damit na gustong ibigay niya sa anak ko. At kagaya ng dati, may bitbit pa rin itong mga prutas. Pansin ko na hindi nakangiti si Maria ngayon. Mukha siyang malungkot kaya pinuna ko yon. O Neneng, ito na yung mga damit na ibibigay ko. Salamat sa paghatid nito. Pero bakit parang malungkot ka ata ngayon? Wala lang to. Nag-away lang kami ng asawa ko. Palibasa ang kulit niya kaya ayun, nadisgrasya. Nadisgrasya? Nadisgrasya naman saan? Sa motor. Sinabihan ko na kasi siya na wag nang umalis sa bahay at ipaubaya na lang muna sa mga tanod yung pagroronda. Pero hindi kasi nakikinig May nakita raw kasi siyang malaki at itim na aso kaya ayun, natakot. Tumambling siya sa motor. Nako, siguro aswang yun. Alam mo ba kagabi, may mga aswang rin dito sa bahay. Parang binabantayan nga nila kung kailan ako manganganak Alam mo, natatakot na ako. Yung isang aswang nga pinutulan ko ng dila kagabi. Wala ka bang nababalitaan na na-ospital dahil naputulan ng dila? Wala naman. Ang na-ospital lang yung asawa ko. Pero alam ko na, si Aling Nasi pala nasa ospital din. Kaninang madaling araw daw dinala doon. Medyo malapit lang ang bahay niya dito sa inyo, pero bakit hindi mo alam? Hindi ko alam Na paano raw ba siya? Hindi ko nga din alam. Itanong mo kay Raven kapag pumunta siya dito mamaya. Hindi kaya... Hindi ba sinabi mo kanina na pinutulan mo ng dila yung aswang? Hindi kaya si Aling Nazi nga talaga ang aswang dito? Kapag mapapatunayan ko na si Tiang Nazi talaga yung aswang, isusumbong ko talaga siya kay Efren. Isumbong mo na kasi kaagad. Huwag mo nang hintayin pa na mas malala pa ang gawin niya sa'yo. Magagalit kasi sa akin si Efren kapag sinabi kong aswang si Tia Nazi. Mahal na mahal kasi ninyong tiyahin niya. Tsaka ko na ipapaalam sa kanya kapag may pruweba na ako. Ikaw ang bahala. Tsaka gusto ko nga palang maging ninang ng anak mo Kung sana nabuhay lang yung batang ipinagbubuntis ko noon. Di sana may anak na rin ako ngayon. Tuwing naaalala ko kasi kung paano nawala yung anak ko, bumabalik talaga yung trauma ko. Natatakot ako para sa mga buntis dito sa sitio bakit nga pala hindi ka na nagbuntis ulit noon? Para saan pa? Hindi na kailangan dahil baka kunin ulit ng mga aswang yun. Hindi na ako umimik pa at nagpaalam na rin si Maria na uuwi na sa kanilang bahay. Hinintay ko na puntahan ako ni Raven dito pero hindi siya dumating. Gusto kong malaman kung anong nangyari kay Tia Nazi kaya umalis ako ng bahay. Pumunta ako ng barangay at may dala rin akong bawang at asin sa aking bulsa. Nang sa ganon, hindi ako malapitan ng aswang. Nang dumating ako sa barangay, nadatnan ko ang mga tao na nagkakagulo. Mayroong lalaking nagsasalita doon kaya lumapit ako para makilala ko siya. Nagulat ako nang makita ko si John, yung driver ng tricycle. Siya ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Namataan ko rin si Maria doon na ang buong akala ko ay uuwi siya sa kanilang bahay. Sinasabi ko nga sa inyo, namatay yung asawa ko kagabi.
Dahil sinugod ng mga aswang. Bakit bang ayaw nyo maniwala na aswang yung pumapatay sa lugar natin? Mauubos tayong lahat dito sa sityo kapag hindi tayo nagtulungan na mahuli ang aswang na yon. Kailangan natin silang mapatay sa lalong madaling panahon para makapaghiganti na ako sa kanila sa ginawa nila sa asawa ko. Naniniwala rin ako kay Jan. Mga aswang ang pumapatay dito sa sityo. Kaya lang naman hindi namin sinasabi sa inyo ni Roy dahil baka matakot kayo. Pero kita na ninyo, pati yung asawa ko napahamak dahil na rin sa mga aswang na yon. Kailangan nating kumilos para mahuli ang aswang. May ideya na ba kayo ni Kapitan kung sino ang aswang? Oo, at sa tingin ko walang iba kundi si Aling Nazi. Tsaka tayo lulusob sa bahay nila kapag gumaling na ang asawa ko. Naintindihan mo ba yan, Jan? O sige, kapag gumaling na si Kapitan, magpatawag lang kayo ng emergency meeting para malusob natin ang bahay ng aswang. Lumapit ako kay Maria at hinila siya palayo sa mga maiingay na tao. Nang sa ganon ay makapag-usap kami. Bakit mo naman sinabi na aswang si Tia Nazi, Maria? Wala pang pruweba, di ba? Kailangan pa ba ng pruweba? Sigurado na ako na siya ang aswang. Ang iniisip ko lang naman yung kalagayan mo. Umuwi ka na nga sa bahay niyo at baka mapano ka pa dito. Mamaya dito ka pa manganak nang wala sa oras eh. Hindi ba't ikaw yung asawa ng pamangkin ni Aling Nazi? Ako nga po yun, Manong. Pinatay ni Aling Nazi ang asawa kong buntis, kaya magbabayad siya sa akin. Tama na yan, Jan. Buntis si Neneng. Baka mapano siya dahil sa takot. Kung ayaw mo may masama mangyari dyan sa batang dinadala mo, umalis na kayo dito sa sityo. Bakit naman sila aalis? Nandito naman tayo para protektahan si Neneng, hindi ba? O sige na, Neneng. Umuwi ka na sa inyo. Naguguluhan akong umuwi sa aming bahay. At pagsapit ng 6:00 ng hapon, nagsaboy nga ako ng asin at dinikdik na bawang sa may pintuan at bintana namin bago ako nagpahinga. Napabangon ako nang may narinig akong malakas na pagaspas mula sa bintana. Kinuha ko ang punyal at dahan-dahan akong lumapit doon. Meron din akong bitbit na asin at bawang. Sinusubukan ng aswang na buksan ang bintana, kaya ako na ang bumukas at isang pangit na nilalang ang tumambad sa akin. Matutulis ang kanyang ngipin at mga kuko. Mapula at nanlilisik ang kanyang mga mata. Sobrang pangit ng kanyang itsura. Sinabuyan ko siya ng asin at bawang kaya napasigaw ito sabay lipad palayo sa bahay. Napatingin naman ako sa may malaking puno sa labas ng aming bahay. At isang matandang babae ang nakita ko. May hawak siyang malaking punyal at galit na nakatingin sa akin. Pinagmasdan kong mabuti ang matandang babaeng yon. At kinilabutan ako nang makilala ko kung sino yon. Si Tiang Nazi. Kinaumagahan ay ikinuwento ko kay Efren ang lahat ng pangyayari. At halos hindi siya makapaniwala. Neneng, anong tingin mo? Babae o lalaki yung aswang? Babae siya, Efren. Mahaba kasi yung buhok niya tapos kulot. Buhagag rin yun na parang sinabunutan siya ng maraming tao. Mabuti naman at hindi ka nagpadaig sa takot mo. Tsaka baka hindi ka na masama ni Raven dito kasi kailangan niya alagaan si Tiang Nazi. May sakit pa rin ba si Tiang Nazi? Oo eh. Pupunta ako sa bahay niya ngayon para dalhan siya ng gamot at prutas. Kawawa naman kasi siya dahil kahit papaano, dinulungan niya rin tayo. Ano tulong ang sinasabi mo? Baka nga kamo kaya tayo nagkakaganito dahil sa kanya eh. Alam mo ba nakalat na yung balita sa barangay? Naaswang niyang si Tia Nazi. Nagkakasundo na nga yung mga tao na susunugin nila ang katawan niya eh. Ano? Hindi aswang si Tiang Nazi. Yung mga tao talaga kung makapanira dun sa matanda, hindi sila naaawa eh. May sasabihin ako sa'yo pero huwag kang magagalit ha. Ano kasi eh, nakita ko si Tia Nazi. Kagabi, doon mismo sa tabi ng puno. May hawak siyang punyal habang nakatitig sa akin. Kaya, hindi kaya totoo yung chismis ng mga tao? Naaswang talagang tiyahin mo. Hindi magandang biro yan sinasabi mo ah.
Hindi siya aswang. At isa pa, paano naman makakalis si Chang Nazi sa bahay nila? May sakit nga siya, hindi ba? Halos nahihirapan nga tumayo yung matandang yun eh. Ang bilis mo naman maniwala sa mga kwentong gawa-gawa lang. Hindi nga ako pwedeng magkamali. Nakita ko talaga siya kagabi. Tumigil ka na. Ang mabuti pa magpahinga ka na at pupunta ko na si Chang Nazi. Galit at padabog na umalis si Efren sa bahay namin para puntahan si Tia Nazi. Alam ko na sumama ang loob sa akin ni Efren, kaya hinayaan ko na lang siya. Makalipas ang ilang araw, nagpaalam sa akin si Efren na bumalik sa bukid. Ramdam ko na masama pa ang loob niya sa akin dahil sa sinabi ko tungkol sa tiyahin niya. Nang sumapit ang gabi, muli na naman akong nagsaboy ng dinikdik na bawang at asin sa pintuan at bintana. Habang wala pa si Efren, halos mabingi ako sa tunog ng mga tiktik mula sa labas ng bahay. Napansin ko na may kumakalusko sa dingding namin. Lumapit ako doon habang hinihintay na mapunit ang aming dingding na gawa sa pawid. Isang mata ang nakita kong dumungaw doon at walang ano-ano'y tinusok ko yon ng kutsilyo. Isang malakas na sigaw na boses ng babae ang narinig ko mula sa labas habang pumapagaspas papalayo sa bahay namin. Nang muli akong dumungaw sa bintana, nakita ko ulit si Tia Nazi na nakatayo sa harap ng pintuan. Sa pagkakataon na yon, dumating rin si Efren kaya binuksan ko ang pinto. Buti naman nakauwi ka na. Alam mo ba, nandito na naman yung aswang kanina. Sumilip yung aswang mula sa dingding kaya tinusok ko yung mata niya. Tapos, nabigla ako nang makita ko ulit dito si Tia Nazi. Nasisiguro ko siya talaga yung aswang dito sa sitio. Ano bang pinagsasasabi mo, Neneng? Huwag mo nga akong gawa ng kwento na ikagagalit sa akin ni Efren. Hindi ako gumagawa ng kwento, Chang. Kung hindi kayo ang aswang, anong ginagawa niyo dito? Hindi ho ba may sakit kayo? Kaya ako nandito para bantayan ka. Alam kong may gumagambala sa'yo tuwing gabi dahil wala dito si Efren. Sa tingin niyo ba maniniwala ako sa inyo? Pangalawang beses na to na nakita kitang nandito sa bahay namin tuwing gabi. Ang malala pa bago kita makita, sakto naman na pumaparito ang aswang. Pinuntahan kita kanina sa bahay niyo, di ba, Chang? Hirap ka nga bumangon, hindi ba? Paano kayo mapaparito ng 10 oras ng gabi? Hayaan mo akong magpaliwanag, Efren. Wala ka nang dapat ipagpaliwanag pa. Sagot na ito sa lahat na ikaw ang aswang. Umalis ka dito ngayon dahil baka hindi ako makapagpigil at mapatay kita. Grabe ka naman kung makapanghusga sa akin, Efren. Makinig ka naman muna sa akin kahit saglit lang. Umalis na kayo dito! At wag na kayong babalik. Sa oras na malaman ko pa ulit na pumunta kayo dito sa bahay namin, hindi na ako magdadalawang isip na patayin ka. Ako na mismong papatay sa'yo! Oh, sige, Efren. Aalis na ako. Pero gusto ko lang na paalalahanan kayo. Lalong-lalo ka na, Neneng. Hindi kayo ligtas dito sa sityo. Huwag mo nang tinatakot yung asawa ko, ha? Umalis na kayo kung ayaw nyo magkagulo dito! Umiiyak na umalis si Tia Nazi ng gabing yon. Makalipas ang 2 araw, nabalitaan kong hindi na lumalabas pa si Tia Nazi sa bahay nila. Pumunta kami sa bayan para mamili ng pagkain namin ni Efren. Palagi akong may dalang dinikdik na bawang at asin na ipinapasok ko pa sa loob ng bulsa ko. Si Efren na lang ang bumili ng gulay at nagpaiwan na ako sa isang tindahan doon para hintayin ko siya. At hindi ko naman inaasahan na magkukrus ang landas namin ni Maria doon. At laking gulat ko nang makita ko siyang may lapnos sa muka. Naka-shades pa siya ng kulay itim. Naaalala ko ang babaeng aswang na sinabuyan ko ng bawang at asin sa muka. Kinutuban ako kay Maria na baka siya ang aswang na yon. Maria? Huwag naman sanang sasama ang loob mo sa akin pero pwede ko bang malaman kung bakit nalapnos yung mukha mo? Ito. Wala ito, Neneng. Natalisikan lang ako ng mantika kagabi habang nagluluto ako.
Sigurado ka ba dyan? Baka nalapnos yan dahil sinabuyan ka ng asin at bawang. Ikaw siguro yung aswang na pumunta sa bahay, no? Ano bang aswang na pinagsasasabi mo? Abay, nakakatawa ka naman, Neneng. Masama ang manghusga ng kapwa mo. Oo, sige. Patunahin mo na lang sa akin. Kainin mo tong dinikdik na bawang at asin. Ano ka ba naman, Neneng? Akin na. Binigyan ko siya ng bawang at asin at kinain yon ni Maria. Pero wala namang nangyari sa kanya. Oh, ano? Ayan, okay ka na ba? Hindi ako nasunog, di ba? Siguro naman mananahimik na yung kaluluwa mo. Pasensya ka na talaga. Sobrang nasistress lang kasi ako sa mga pangyayari kaya napagbibintangan tuloy kita. Ano pinagsasasabi mong pasensya? Ako na nga itong nag-aalala sa'yo tapos ako pang pagbibintangan mong aswang? Diyan ka na nga lang at baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Sinamaan pa ako ng tingin ni Maria at galit na tumalikod sa akin. Maya-maya pa ay bumalik na si Efren at may dala na itong mga gulay. Oh, nainip ka ba kakahintay sa akin? Hindi naman. Nagkita kami ni Maria eh. May lapnos siya sa mukha. Akala ko siya yung aswang na sinabuyan ko ng asin at bawang noong nakaraang gabi. Napahiya nga ako dahil napatunayan niyang hindi naman siya yung aswang. Ano ba yan? Pati ba naman si Maria, pinagkamalan mo aswang? Humingi naman ako ng pasensya sa kanya eh. Ning, alam ko na sobrang natatakot ka na sa mga nangyayari. Pero minsan-minsan naman, ilugar mo naman yung paghihinala mo. Nahuli na nga natin si Chang Nazin, di ba? Siya yung aswang. Alam ko naman yun. Bigla kasi akong nagduda na baka siya yung aswang na sinabuyan ko. Pero okay na rin yun. Dahil napatunayan ko naman na hindi aswang si Maria. Umuwi na nga tayo. Baka kung sino-sino po ay mapaghinalaan mo dito aswang mapahiya pa tayo. Nahiya rin ako sa aking sarili dahil sa ginawa ko kay Maria. Nang sumapit ang dilim, si Efren ang sumaboy ng bawang at asin sa aming pintuan at bintana. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, bigla akong nakaramdam ng pangangalay sa aking bewang. At sumabay rin ang pagsakit ng aking tiyan. Pumutok rin ang aking panubigan, kaya alam namin pareho ni Efren na manganganak na ako. Nag-aalala siyang nakatingin sa akin ng mga sandaling yon. Efren, sobrang sakit na ng tiyan ko. Teka, kaya mo ba kung iiwan kita dito? Tapos tatawagin ko lang si Kapitan para paanakin ka. Oo, Efren. Kakayanin ko para sa baby natin. Pero bumalik ka kaagad Bilisan niyo ni Kapitan dahil baka sumugod yung mga aswang dito sa akin. Sige. Ilak mo na maayos yung pinto Kailangan ko na umalis. Mag-ingat ka dito, Neng. Mabilis na umalis si Efren sa bahay kaya sinara ko ng maayos ang pinto. May malakas na pagaspas akong narinig mula sa itaas ng bubong. Nagsisimula na namang umungol ang mga aso at tumunog ang mga tiktik mula sa labas ng bahay. Habang umuungol ako sa sakit ng aking tiyan, mas lumalakas rin ang kaluskos mula sa bubong. Biglang may bumagsak sa sahig namin mula sa bubong. Kaagad akong napatayo nang makita ang isang pangit na nilalang na nakatayo sa aking harapan. Nanginginig at naiihi na ako sa sobrang takot. Pinulot ko ang mahabang kutsilyo at tinago yon sa aking likuran. Isang lalaki ang aswang na yon. Wala siyang saplot na pang-itaas at basa ang kanyang katawan. Alam ko na hindi yun basa dahil sa pawis, kundi nagpahid ito ng langis bago pumunta dito sa bahay namin. Tumutulo rin ang laway nito habang nakatingin sa akin. Pero kahit ganon, parang pamilyar ang mukha niya. Hindi ako natatakot sa iyo, aswang! Umalis ka dito bago ka pa maabutan ng asawa ko! Hindi mo ba ako nakikilala? Ibigay mo na sa akin yung sanggol at kapalit ay makakaalis kayo dito na asawa mo si Efren ng buhay! Manong John, kayo ang aswang!
Walang iya ka. Umaarte ka pa sa barangay na pinatay ng aswang yung asawa mo. Yun pala ikaw ang aswang. Ako mismo kumain sa asawa ko. Kinain ko rin ang anak namin na nasa loob na sinapupunan niya. Sa oras na makain ko ang sanggol mo, ay ako na ang pinakamalakas na aswang dito sa sityo na ito. Isilang mo ang sanggol at ibigay sa akin para mabuhay kayo na asawa mo! Hindi. Kailanman hindi ko ibibigay sa'yo ang anak ko. Matigas ka ah? Sumugod si Kuya John sa akin pero may isang nilalang ulit na bumaba mula sa bubong namin. Babaeng aswang yon. Ito ang aswang na sinabuyan ko ng bawang at asin sa muka at naroon pa rin ang sugat sa mukha niya. Huwag mo siyang gagalawin dyan. Akin siya! Tumigil ka, Maria. Alam mong hindi mo ako kaya. Umatras ka na at alagaan mong asawa mong pinutulan ng dila ni Neneng. Akin si Neneng at ang anak niya dyan. Ipaghihiganti ko si Roy. Sa oras na pigilan mo ko, tayo ang magtutuos. Maria, aswang ka rin? Oo, at hindi ka nagkakamali sa hinala mo sa akin. Paanong hindi ka tinablan ng bawang at asin nung kinain mo yun? Dahil matatablan lang kaming mga aswang ng asin at bawang kapag nagpalitan niyo kami bilang aswang. Neneng! Neneng! Buksan mo ang pinto! Umalis ka dyan, Maria. Dudukuti ko na ang sanggol ni Neneng. Akin ang sanggol ni Neneng. Talunin mo muna ako bago mo makuha ang sanggol niya. Tulungan niyo ako, Chang! Chang, tulong! Parang awa mo na! Neneng! Neneng! Buksan mo ang pinto! Susugurin sana ako ulit ng lalaking aswang. Pero mabilis siyang sinunggaban ni Maria. Nagtatagisan sila ng lakas kung sino ang unang makakakuha ng sanggol ko sa aking sinapupunan. Kahit masakit ang tiyan ko, pinilit kong makalapit sa pintuan para buksan si Tia Nazi. Si Maria naman at Manong John, patuloy lang sa pagtutuos kung sino ang malakas sa kanila. Napagtagumpayan kong buksan ang pintuan at inalalayan ako ni Tia Nazi. Tia Nazi, patawarin niyo po ako. Hindi ngayon ang tamang panahon para humingi ka ng tawad. Kailangan kitang mailigtas sa mga aswang na yan. Ano ang gagawin natin, Chang? Parang lalabas na ho ang sanggol ko. Pumasok ka na sa kwarto mo at maglaka ng pintuan. Halika na! Dinala ako ni Tia Nazi hanggang sa makarating sa kwarto. Nang makita ni na Maria at Manong John na tinulungan ako ni Tia, kumuha ang mga ito ng buwelo para sugurin kaming dalawa. Mabilis naman na sinabuyan ni Tia Nazi ng asin at bawang ang mga ito, kaya umungol sila sa sakit. Walang hiya ka, talagang matanda ka! Ikaw ang walang hiya, Maria! Sinasabi ko na nga ba na may tinatago kang babae ka? Kaya palalapit ka ng lapit kay Neneng dahil pinag-iinteresan mo ang sanggol niya. Humanda ka sa akin, matanda ka! Patayin niyo muna ako bago niyo magalaw si Neneng. Kayong mga aswang hindi magtatagumpay sa inyong mga balak. Kailangan kong makuha ang sanggol sa sinapupunan ni Neneng. Nang sa ganun tuluyan na akong maging reyna ng mga aswang. Hindi ka magiging reyna, Maria. Ako ang kailangan makakuha ng sanggol ni Neneng para ako ang maging hari ng mga aswang. Papalitan ko si Mang Roy dahil hindi siya nababagay sa kanyang pwesto. Pagkatapos ko maging hari, papatayin ko kayo na asawa mo at masasakop ko na ang buong sityo. Tama na yung mga daldal, mga aswang. Tapusin na natin ito. Sinugod ni Maria si Tia Nazi, kaya mabilis nitong sinabuyan ang matanda ng asin at bawang sa pangalawang pagkakataon. Panay ilag si Maria, pero palagi siyang nasasapol ni Tia Nazi. Nakatago lamang ako sa likuran ni Tia Nazi habang dumadaing dahil sa sakit ng tiyan ko.
Lumipad si Maria para sugurin si Tia Nazi. Pero mabilis na nakailag ang matanda sa atake niya. At biglang tinarakan ng matalim na punyal ang dibdib ni Maria. Unti-unting nanghina si Maria at nalagutan ito ng hininga. Bumulaga sa sahig ang katawan ni Maria na walang buhay. Napatawa si Manong John nang makitang namatay si Maria. Ngayon, mapapasakin na rin ang sanggol ni Neneng. Hindi mo makukuha ang bata sa sinapupunan ni Neneng hanggat nabubuhay ako. Mga hayop kayo! Ang gagaling niyong magpanggap! Manong John, maawa na po kayo sa amin ng anak ko. Kung susunod ka sa gusto ko, bubuhayin kita kapalit ng buhay ng iyong sanggol. Tumigil ka na sa kahibangan mo, aswang! Aba, talaga makulit ka, matanda ka ha? Sinugod ni Manong John si Tia Nazi at sinakal sa leeg. Sabay tapon ng katawan nito sa sahig. Dumaing si Tia Nazi dahil sa sakit at halos hindi makagalaw sa kanyang nabagsakan. Nang mga sandaling yon, napatingin si Manong John sa kinaroroonan ko. Mabilis siyang lumapit sa akin at sinakal ako ng mahigpit. Hawak ko pa rin ang kutsilyo na hanggang ngayon ay tinatago ko sa aking likuran. Buong tapang kong tinarakan ng kutsilyo ang dibdib ni Manong John, kaya nabitawan niya ang leeg ko sabay atras palayo sa akin. Nang makatayo si Tia Nazi, muli niyang tinarakan ng punyal ang likuran ni Manong John. Sinubukan pa ni Manong John na sugurin si Tia Nazi, pero sa huli ay nawalan rin ito ng lakas at bumagsak ang kanyang katawan sa tabi mismo ng katawan ni Maria. Tia, ayos lang po ba kayo? Okay lang ako. Huwag kang mag-alala sa akin. Ang alalahanin mo ay ang sarili mo at yung anak mo. Paano na ho kaya si Efren? Pumunta siya sa bahay ni Kapitan Roy. Baka kinain na siya ng mga aswang doon. Matapang si Efren. At hindi pwedeng maging aswang si Roy sa bahay nila dahil matao doon. Humanda ka dahil sa pagdating nila. Ako ang haharap kay Roy. Tia, parang lalabas na po talagang baby ko. Sobrang sakit na ng tiyan ko. Aray ko! Halika na at mahiga ka na sa higaan mo. Alam kong mapapalabas mo ng maayos ang iyong anak. Tatagan mo ang loob mo, Neneng. Alang-alang sa anak mo na umaasa sa'yo. Opo, Chang. Mula sa labas ay narinig ko ang boses ni Efren na tumatawag sa akin. Neng! Nandito na kami, Kapitan Roy! Hindi ka lalabas, Neneng, kahit na anong mangyari. Ako ang haharap kay Roy. Ano to? Sino to mga to? Ano nangyari dito? Nandito kami sa kwarto, Efren. Ano nangyari? Okay ka lang ba? Huwag kang magalala. Nandito na si Kapitan. Huwag mo siyang papapasukin kung gusto mong mabuhay ang anak mo. Tiyang Nazi? Ba't ka nandito? Nandito ako para tulungan kayo. Hindi isang normal na tao si Kapitan Roy Efren. Isa siyang aswang. Hindi lang siya nag-iisa kundi marami pa sila. Kailangan mong tulungan si Neneng para mailabas niya ang inyong anak. At ako nang bahala kay Kapitan Roy. Teka, anong ibig mo sabihin? Efren, lalabas na ang anak natin. Huwag ka nang magtanong, Efren. Halika na rito. Tulungan mo ako. Isara mo ng maayos ang pintuan, Efren. At hanggat hindi kita tinatawag, wag na wag kayong lalabas ng asawa mo. Opo, Tiyang. Kaagad na lumabas si Tia Nazi sa kwarto namin. Mula sa labas, narinig ko ang malakas na pagaspas at malakas na boses ng isang nilalang na parabang umuungol. Maririnig din ang boses ni Chang. Tumitili siya na parabang nasasaktan. Alam kong nakikipaglaban siya sa kapitan namin na aswang. Ginawa ko ang lahat hanggang sa maisilang ko ang aking anak. Sa awa ng Diyos,
Napagtagumpayan ko na iluwal ang anak ko na walang kahirap-hirap. Maya-maya pa, tinawag ni Tia Nasi si Efren at mabilis naman siyang pinagbuksan ng asawa ko. Nakita ko siya na may mga sugat at duguan pa habang nanghihina. Chang, ayos ka lang ba? Kaya ko ito, Efren. Hindi ako madaling mamatay dahil may anting-anting ako. Kailangan nyo nang tumakas ni Neneng. Doon na kayo dumaan sa likod bahay ninyo. Dumiretso kayo sa bahay. Dalhin nyo si Raven. Dalhin nyo siya sa pagtakas ninyo. Paano ka po, Chang? Isipin mo na lang ang anak at asawa mo. Hintayin ninyo ako sa bayan hanggang umaga. Kapag hindi ako nakarating, umalis na kayo. Pero Chang, hindi ka namin pwedeng iwan dito. Marami pa silang paparating para makuha ang sanggol na yan. Mauubos tayo dito kapag hindi kayo umalis. Tumakas na tayo, Efren. Sige na, Efren. Hintayin niyo ako sa bayan. Hintayin niyo ako hanggang sa magliwanag. Mabilis kaming tumakas ni Efren para mailigtas ang anak namin at ang aming buhay. Dinaanan na rin namin si Raven sa kanila para isama siya. Sa awa naman ng Diyos ay narating namin ang bayan na walang nakakita sa amin ng mga aswang. Hinintay namin si Tia Nazi hanggang sa magliwanag, pero bigo siyang nakarating. Nagdesisyon kami ni Efren na bumalik sa Maynila ng mismong araw na yon kasama si Raven. Nang pasakay na kami sa bus, biglang napasigaw si Raven, kaya mabilis kaming napalingon sa kinaroroonan niya. Itinuro niya sa amin si Aling Nazi na paika-ikang naglalakad. Ayun si Lola! Ligtas siya! Ano? Buhay si Tia Nazi! Nakaligtas siya! Lola! Akala ko hindi na kayo makakaligtas doon. Hindi nila ako mapapatay dahil may anting-anting ako, Apo. Sobrang saya ko po, Chang, at buhay ka. Salamat naman sa Diyos at ligtas kayo, Tia Nazi. Sumama po kayo sa amin sa Maynila. Pagsisimula po ulit tayo doon bilang isang pamilya. Bumalik kami sa Maynila kasama si Tia Nazi para makapagsimulang muli. Sobrang hirap kalimutan ng mga nangyari sa amin. Palagi kong itinatatak sa aking isipan na huwag magtitiwala ng sobra kahit kanino. Sa ngayon ay nabiyayaan kami ni Efren ng 3 anak. Hanggang ngayon kasama pa rin namin sina Raven at Tia Nazi. At masaya kami sa kung ano man ang meron kami ngayon. At sa sobrang trauma ko, Miss Clar, parang kahit anong mangyari, ayoko nang bumalik sa liblib na lugar ng Capiz na yon. Hanggang dito na lang po pala ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagsasalaysay nito.